ipapasa na sa susunod na linggo ng Department of Public Works and Highways kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang listahan ng flood control project sa bansa. Kasama na ang status ng mga ito. Inihayag naman ng kalihim sa isinagawang post-SONA discussion kung saan nagbigay din siya ng update kung kailan nga ba magsisimula ang rehabilitasyon sa EDSA. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. 4 na dekada nang naninirahan si Nanay Ophel sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Sanay man siya sa baha, hindi pa rin nawawalang pangamba at perwisyong dulot nito sa kanyang pamumuhay. Kaya nga biro niya, hindi na siya bumibili ng mga bagong gamit sa bahay dahil tiyak din namang may sira kung muling babahain. Kaya lang, pag yung naulan na, talagang yung pangamba nandiyan na kasi talagang bumabaha. Itong nakaraan, oo, second floor abot. Abot hanggang second Ito, second floor abot yan. Tapos dyan sa lagpas tao na. Kaya suportado niya ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na magsagawa ng audit sa mga flood control project ng pamahalaan. Ang kautosang ito ay kasunod ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng bansa sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, nakatakdang isumite ng kagawaran ang kumpletong listahan ng mga natapos at kasalukuyang flood control projects sa Pangulo sa susunod na linggo. Sa ngayon, kinoconsolidate na ng DPWH ang mga datos mula sa kanilang district at regional engineering offices. Sa tanong kung may mga proyekto bang hindi umubra noong huling pagbaha, ito ang tugon ni Secretary Bunoan. Marami po kasing flood control projects na nasagawa na po nung mga nakaraan administrasyon. Ito po yung tinitiyak namin na kung nandiyan pa po ba yung mga dating flood control projects. Kasi marami pong bagyo at mga floods na dumaan na po rito sa mga proyekto na nung nakaraang administrasyon. No? Batay sa datos ng DPWH, nasa halos 10,000 flood control projects na ang natapos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at lahat ito ay isa sa ilalim din sa audit. Binibigyan pansin din ng DPWH ang Drainage Master Plan ng Metro Manila, lalo na sa mga lugar na madalas bahain. Matagal na po ito, mga 50 years old na po yata ito. At yung unang disenyo po ng drainage ng Metro Manila ay hindi na po naangkop sa pagdaloy ng tubig baha ngayon. To 70% ng capacity ng drainage ng Metro Manila drainage system is already silted po. Inilahad din ng DPWH ang panukalang 5 bilyong pisong pondo sa 2016 proposed budget para sa pagbili ng mga modernong kagamitan na gagamitin sa desilting ng mga drainage system sa Metro Manila at iba pang dredging operations sa bansa. Na-update na rin ang master plans at feasibility studies para sa 7 sa 18 major river basins upang tugunan ang mga hamon ng urbanization at climate change. Sa ilalim ng Build Better More program, mahigit 19,600 na kilometrong mga kalsada na ang nakumpleto ng DPWH mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025. Tuloy-tuloy din ang paghahanda para sa EDSA Rebuild Project gamit ang makabagong construction methods at teknolohiya. Isinasagawa na ng DPWH ang advanced preparatory works para sa pagtatayo ng 2 detour bridges na may tig-2 lane. Sa pamamagitan nito, mananatilang kasalukuyang 10 lanes ng EDSA upang masigurong tuloy-tuloy na daloy ng trapiko habang isinasagawa ang rehabilitasyon at retrofitting ng Guadalupe Bridge. Nilinaw ng DPWH na hindi tuloy ang isasarang tulay dahil ang outer structures lamang ito ang papalitan pagdating ng taong 2027. Kasalukuyang nagpapatupad din ang DPWH na mahakbang para sa rehabilitasyon ng critical segments ng San Juanico Bridge. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.